Yan binibigay ng mga politiko, milyonaryo man o mahirap, hindi nila pera yan, pera ninyo. Kaya kung may problema ang bayan, tapos ang issue na sa harap ninyo, you are made to choose either referendum or plebiscite, maawa naman kayo sa anak ninyo. Kahit sasabihin pa ho nila na sila ay nagmumudmod ng pera, ayuda, ay may kickback pa rin hong mangyayari dyan. At ako isang ayon po dyan mga kabalitaan dahil alam naman ho nila na hindi ho nila kayang patumbahin si BP Sara Duterte. Dadagan, Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-ani na tayo. So, kung yung season na susunod... 5,000 pesos. Okay. It's, there's a, hindi... 5,000 pesos. Hindi ako akong bangag. Right, welcome back mga kabalitaan. Mabuhay ho tayong lahat. Kamusta na naman po? Andito na ho tayo. Magbibigay na naman ho ng samut-saring reaksyon sa mga ipapakita ho nating mga impormasyon mula ho sa social media outlets at mga kasamahan ho nating mga vloggers, mga kabalitaan. Kaya kung bago pa lang ho kayo dito sa ating official YouTube channel, Danagan Balita Reaction Video News Update, huwag kalimutan mag-subscribe at of course, pinutin na rin ang notification bell. Like, comment at i-share niyo po para malaman ng karamihan ang mga kaganapan sa ating lipunan. Tulungan lang ho tayo dito dahil para ho ito sa kinabukasan ng ating bayan, nating bawat isa, dahil patuloy ho tayong magbibigay ng totoo, komprehensibo na mga impormasyon na hindi ho minsan mapapanood sa mainstream media, mga kabalitaan. At ngayon po mga kabalitaan, bago tayo magsisimula, ito, ipapakita natin to, no? Itong si Barbers. Kaya pala si Barbers, no? Lakas ng loob na medyo nagpapakita ng kanyang kayabangan diyan sa mayabang kapulungan. Nagsimula pala to, no? Nag-assume pala to sa kanyang opisina noong July 25, 2016. So last term niya na pala siguro to, no? Nitong bilang kongresista ho, mga kabalitaan. But before that, panoorin niyo muna to, itong mga pagmumuka ng mga hinampak, mga kabalitaan, district representatives at party list representatives na aktibo ho sa WAD Committee, mga kabalitaan. Alam nyo na. Tayo po nagbabalik mga kabalitaan, nakita nyo na. Kayo nang bahala ho. Husgahan na natin yan sa 2025 midterm elections, mga kabalitaan. Ngayon naman ho ay ating pag-uusapan itong si sino ba to? Si Ace Barbers at
kasama na rin at pati na rin pala si sino ba 'yon? Yung isa dito, mamaya susundan ho natin si Bato de la Rosa, at sino pa ba? Si Baste pala, no? At ating babasahin yung kanyang komento ni Baste at itong si Robin Padilla, mga kabalitaan, dahil sila ay nagsamaho na naglabaso ng tao nito. Nawala yung kopya ko. Saglit lang. Hanapin ko muna kasi biglang nawala, mga kabalitaan. Okay. So, ngayon po ipag-uusapan natin si Ace Barbers, no? As Ace Barbers, House Committee on Dangerous Drugs. Nagsimula ho siya pala July 25, 2016. Vincent, ano ba to ba? Malita, no? Hindi ko mabasa. So kaya pala, no? Kaya palang lakas ng tama nito, nagpapakita sa kanyang kayabangan diyan sa Kongreso dahil last term niya na pala ito, mga kabalitaan. Kaya pala medyo lakas ng loob talaga, no? Maliban ho sa Christmas bonus na matatanggap po nila diyan. Lakas talaga yung loob dahil hindi pa, ewan ko lang kung ano kayang posisyon naman yung tatakbuhan nito. Baka magsalita no sila sa kanyang kapatid. So tandaan niyo po, mga barbers, yung apelyido. Pag may barbers so kayo nakita diyan sa tumatakbo sa para Kongreso, ay alam niyo na ho. Alam niyo na anong ibig sabihin niyan. Di po ba? Pati rin itong sa Ace Barbers diyan sa Siargao. No, Siargao o Surigao? Basta parang nandun lang, katunog lang Surigao. Surigao siguro yun. Kayo na hong humusga kasi mas alam niyo pa kaysa sa akin, no, mga kabalitaan. At dito ho tayo, hanapin ho muna natin to, mga kabalitaan. Itong kay Robin Padilla, may sinabi ho dito si Robin Padilla, mga kabalitaan, no? Ito. Medyo natatakpan. Ito pala, nakikita na ho natin. So, ang sabi ho ni Senator Robin Padilla, kasinungalingan. Hindi namin matatanggap na ang aming chairman na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay ma-involved sa ganitong mga kaso na sinasabi nila na kasama pa si Senator Bato at Senator Go. Hindi naman siguro papayag ang Armed Forces of the Philippines na ang ating naging Pangulo noong panahon na yon ay involved sa underworld. It's a big lie. Senator Robin Padilla, Republic of the Philippines, 19 December 2024, mga kabalitaan. Hindi lang ho si Senator Robin Padilla po ang naniniwala na siya po ay may ginawa hong kamalian sa ating bansa dahil siya po ay presidente. Nasa kanyang mandato ho ang gagawin niya para ho sa ikauunlad ng ating bansa. At ito po ay naayon ho sa saligang batas ho natin. At yung mga sinasabi nilang pagpatay, extrajudicial killings, ay sa kanila lang po yung termino. At yung kanilang pagkakaintindi ho ay mamamatay tao yung ating presidente. In which marami hong nakikinabang ho dito dahil yung kanyang mga sinasabing nanlaban na napapatay ng kanyang mga policemen ay ito po ay naayon ho sa batas. Dahil po ay pinoproteksyonan lamang ho nila yung kanilang mga sarili kaysa sila ho unang madidoho ng mga kriminal sa ating lipunan. Ang masakit lamang, hindi ho nila nakita ang katotohanan kung bakit ho naging marahas or madugo yung war on drugs sa panahon ni Tatay Rodrigo Roa Duterte. Unang-una ho, pinalaan na ho sila ni Tatay Digong na sa oras siya ay manalo't makaupo ho diyan sa Malacanang, sisiguraduhin niya po na lilinisin niya, buburahin niya sa kalendaryo ang mga masasamang elemento kung sila ay may involvement sa kalakaran sa iligal na droga. Malinaw po ho yun na paliwanag ni Tatay Digong Duterte. At ito ang dahilan kung bakit siya ay nanalo bilang presidente dahil nagustuhan ng karamihan, kaya ito ay nanalo sa kanyang programa na lilinisan gurgurin kung maaari o kung manlaban itong mga kriminal na ito na nagiging salot ho sa ating lipunan. Ito ang hindi ho nila matanggap-tanggap at binali ho nila ito
at iniba ang istorya at gumawa na ho sila ng komitiba na kanilang pinag-iisa yung lumutang na Quadcom o Quad Committee, mga kabalitaan. Di po ba? Dahil ito ay ang trabaho nila nakatutok ho sa demolition job para ho ito sa mga Duterte. Gamit lamang ho nila yung in aid of legislation. Kung may in aid of legislation, sana hindi ho tatagal ng ganun kahabang investigasyon. Pinapahaba pa ho nila kasi kulang ho sila sa impormasyon. So ngayon, nakakita na sila ng substantial evidence, facts, ay kanilang plano kakasuhan at kinasuhan na nga itong si Tatay Digong sa extrajudicial killings. So ngayon, ang tanong ho dyan, tama po ba ang ginawa ng Huwad Committee na yan? Na sila po ay inaabuso yung kanilang kapangyarihan na ipinagkaloob ng batas para ho sa kanila? Marami pa hong mga problema dyan sa Kongreso, lalo na yung AKAP, yung pamumudmud ng pera sa taong bayan, na yan naman po ay klaro ho. Ayon pa ni Tatay Digong, pag nanakaw sa pera yan ng taong bayan, kahit sasabihin pa ho nila na sila ay nagmumudmud ng pera, ayuda, ay may kickback pa rin hong mangyayari dyan. At ako isang ayon po dyan, mga kabalitaan, dahil alam naman ho nila na hindi ho nila kayang patumbahin si BP Sara Duterte kahit gaano kalaki ang kanilang ipapalabas ng pera para vote buying na makakuha ho ng boto mula ho sa taong bayan. Gising na ho sa katotohanan ang taong bayan, mga kabalitaan. Kaya sila ay tarantang-taranta na ho. Kahit ano-ano na lang hong mga project na kanilang ipinapasok dyan sa 2025 General Appropriations Act para lang makakuha ho ng pondo, at naglagay pa po sila ng pondo sa unprogrammed, mga kabalitaan, para pwede ho nilang magamit kung walang makasilip sa kanilang extra curriculum activities, mga kabalitaan. Parang eskwelahan, ano? Yun po ho yun eh. Klarong-klaro yan, mga kabalitaan. Kaya kahit ano pang gagawin ho ng grupo ng Tamba, kampo ni Tamba, mga kabalitaan, ay wala na po ho yan. Tama ho sinabi ni Tatay Digong. Tanggapin nyo kung may ibibigay na ayuda mula ho sa kampo ni Tamba. Dahil yan ay, kayo ay magkaroon ng utang na loob sa kanila, pera nyo po ho yan at huwag nyong pasasalamatan. Dahil karapatan nyong makatanggap ng ayuda. Tanggapin nyo lang. Dahil wala ho kayong utang na loob sa kanila. May karapatan kayong sino ang inyong iboboto. At huwag magpalinlang sa mga sabi-sabi dahil alam naman natin simulat sa pulpa lang dyan sa Huwad Committee at sa mayabang kapulungan, sinisimula na ho nila yung job demolition nila, yung kanilang political persecution para ho sa mga Duterte, at ipinapakita ho nila sa taong bayan na masasama ang Duterte. Diyan ho sila nagkakamali, mas lalong pinapaangat ho nila ang pangalang Duterte at mas lalong tumaas pa ang mga paniniwala ng taong bayan sa mga ito, dahil kitang-kita at klarong-klaro naman ho na yung kanilang ginawa ay hindi para sa taong bayan, kundi para ho sa kanilang personal interest or interest na papaano ho lulubo yung kanilang mga bulsa diyan, mga kabalitaan. Kaya yun po yung pakakatandaan ho natin. At balikan nga natin si Pulong. Kasi nga si Pulong ay kanila namang sinabi na drug lord yung sa Davao Mafia. Ano ba yun? Davao Group. O yun ang sabi ho nila. At hinamon pa ni Atras Abante na hindi naman kapanipaniwala itong banal na asong matandang ulupong. Akala mo kung sino nga lang. O hindi pa po nakontento, nagdala pa ng verses sa Biblia, at yung House of Representatives, mga kabalitaan, ay ginawa niya pang pastoral church, mga kabalitaan. Di po ba nakakatawa ho? Pero nagbabasa ho siya ng Biblia, kung siya po ay nasa hearing ho ng Huwad Committee, napakabastos, mga kabalitaan.
Walang modo itong matandang ulupong na ito, mga kabalitaan. Marami hong mga luho, mga mamahaling sasakyan at kagamitan ho. Personal na gamit. Magkano lang po bang sinasahod ho nila? Di po ho ba? Hindi naman naabot ng milyon-milyon isang buwan? But affordable ho na bumili ng mga milyones na mga kagamitan ho. So, ito bang sinasabi? Ito na nga ba yung resulta sa sinasabi ni Tatay Digong Duterte na ninanakaw ho nila yung pera ho natin diyan sa Huwad Committee sa mayabang kapulungan, mga kabalitan? Now, let's go back to Congressman Polong Duterte, kasi sabi nga ni Abante, ba't hindi ho siya sumagot? Ba't hindi siya pumunta ho sa mayabang kapulungan to defend himself? Or else, or otherwise, I'll gonna make him as a resource persons or a witness or whatsoever. Yun po yung sabi ni matandang ulupong Atras Abante. Paano ho naman pupunta dyan? Kahit nga mismo yung resource speakers nyo or resource persons, hindi nyo na ginalang, binabastos nyo na, pinapakulong nyo. Diba, pinakulong nyo yung dating General si Wilkins? Maaari nyo rin po yung gagawin sa inyong kakusa ho dyan. At sino bang lakas loob na pupunta dyan na mga gagaya ng mga Duterte? Lakaya ni Pulong na hindi nyo pa nga napapakinggan yung kanyang side. Napapakinggan nyo pa lang yung side ng mga convicted na ginagawa nyo hong resource persons. Ay agad na ho kayong nag-conclude. Pinaniniwalaan nyo na agad. So very biased yung inyong conclusion, yung inyong opinion at inyong pagtanggap sa investigasyon o yan, mga kabalitaan. And now I will read the statement of Congressman Paulo Pulong Duterte with regard po sa kanilang ginagawang investigation accusing that Pulong Duterte is a mastermind of his group. Now, I quote, "I call on the House Quadruple Committee to pursue genuine and unbiased investigations. The nation deserves nothing less than the truth and a sincere commitment to the fight against illegal drugs. Let us not be distracted by politically motivated accusations or unreliable testimonies." Klarong-klaro ho. Yan po ay walang katotohanan dahil hindi nyo po riyan mapapatunayan. End quote, mga kabalitaan. Di po ba? So sino po ba? Ako naman si Pulong, ba't ako pupunta dyan? Para lang sisiraan nyo, para babastusin nyo? Yes or no lang isasagot nyo. Hindi nyo nga bibigyan ng taas ng oras. Pasalamat tayo si Tatay Digong, binigyan yung mahabang oras kasi takoto kayo talagang masupalpal. Itong si Atras Abante, hindi na nagtatanong ng mga legalidad. Dinadaan na lang ho sa Biblia. Sabi niya siguro sa sarili niya, bagay akong idadaan ko na lang to sa Biblia para hindi ho ako masupalpat, hindi mapahiya sa harap ng camera. Yan po yun eh. Well, anyway, proceed tayo. Dahil nga po si Tatay Digong Duterte ay may mensahe at nagsalita na ho laban dito sa mayabang kapulungan, mga kabalitaan. At sinabi niya po dito na sila po ay namumulitika. Ang sinabi niya po rito na kumbaga maintindihan natin na hindi nila kaya si Inday Sara Duterte, silang mga Duterte. Dahil nga po, pera-pera na huyang ginagamit dyan. Pamamaraan na talunin ang mga Duterte sa pamamagitan ng ayuda. Pera-pera lang. Ginamit nila yung pera o sinasabing ayuda ay yun naman pala ay ninakaw din nila. Yun ang sabi ni Tatay Digong Duterte. Diba? Magnanakaw pala kayo dyan sa Kongreso. Hindi na kayo nahiya. Dating presidente, pinagsasabihan kayong mga magnanakaw dyan. Gagamitin yung pera para makakuha ng boto. Idadaan sa ayuda ng AKAP at kung ano-ano pa. At umirma pa ng Memorandum of Agreement, pumasok pa dun sa PhilHealth. So malaking sampal at kahihiyan ho yan. At insulto po sa Department of Health, sa DOLE, saan pa ba yun? DSWD,
na akala mo kung anong profession meron itong si Jude Asidre, mas siya pa yatang nakakaalam sa trabaho ng mga department heads sa mga nababanggit ho natin mga kabalitaan. Ha? Itong si Jude Asidre, ewan ko kung anong profession meron ito. Kung doktor ito, hindi na ho natin sasawayin kasi alam niya naman yung mga ganun. Pero kung hindi ito doktor, ay pasensya na po, sir. Ha? Pasensya na po, Gulayat. Talagang kakalampagin ho namin kayo kasi maling-maling ginawa nyo eh. Nagpapa-epal kayo dyan. Bakit? Dahil malaki ba yung budget? Yung DSWD, yung DH, ano ba yun? DPWH? Dinagdagan nyo ng 200 billion pesos na hindi naman humingi ng budget, ng karagdagang budget. Bakit? Yung 200 billion pesos ba, gagamitin nyo ba yun para ikukumpuni yung flood control projects na para ho hindi kayo hanapan ng unang budget na ginasta ho doon sa inyong pagpapagawa ng flood control projects kuno? Para hindi kayo mabulabog? Mimik-upan nyo sa 200 billion pesos? Yun po ba yun, sir? Mga buhaya? Tanong lang po ito, ha? Anyways, tuloy ho tayo dito sa ating mahal na Pangulo. Papakinggan ho natin at siya po ay bumabati sa atin ng maligayang Pasko sa ating lahat. At maligayang Pasko rin po sa inyo dyan, Mr. President, at sa inyong pamilya, kay Congressman Pulong, kay VP Sara, kay Mayor Basti Duterte, sa lahat ng nasasakupang pamilya ho sa inyo dyan, Mr. President. Maligayang Pasko at manigong bagong taon ho sa ating lahat. Ngayon po ay panoorin natin si Tatay Digong Duterte. Hindi na ba mga representative natin sa Congress? Shortcut na yan. Ginagamit nila pera. Ayuda. Pinaparaan sa ayuda. Remember, time, ang ginagamit na is not convincing people on the merit. Ito may problema sa ating bayan. O we try to solve it. Hindi na ba mga representative natin sa Congress? Shortcut na yan. Ginagamit nila pera. Ayuda. Pinaparaan sa ayuda. Remember, tandaan ninyo mga Pilipino, kanang ayuda, inyo yan. May, Diyos ko po, walang tao dito sa Pilipinas o milyonaryo man o bilyonaryo na magbigay ng pera baski 1 peso sa inyo. Walang tao magagawa ng laro na yung mga mayaman. Yan binibigay ng mga politiko, milyonaryo man o mahirap, hindi nila pera yan. Pera ninyo. Kaya kung may problema ang bayan, tapos ang isyo na sa harap ninyo, you are made to choose either referendum or plebiscite. Maawa naman kayo sa anak ninyo, future generation. Isipin ninyo yung problema. Yung ibigay ninyo ng pera, kunin ninyo, kay pera ninyo yan. Hindi gago itong nag-imprinta yan sila ng pera, ipamigay. No, it's your money. Ninanakaw nila yan, yung iba. Yung iba naman, nagagaya ng Kongreso ngayon, parang nauubos talaga ang pera ng Pilipinas. Parang tubig gastos nila. Uncontrolled use of money. Basta halos imprinta na lang, baski wala na value. Ano kasi natin, ang peso is, ang valuation niyan is, gaano kalaki ang negosyo mo. Kung kaya ng negosyo mo sa sari store, yung pera mo na papel, piso, 5 pesos or something. Kung dito ka sa mataas, 10 pesos, 50, 100. Kung dito ka naman sa taas, tag 1,000. Ganun yan. Ganun ang ekonomiya. Kung nandito ang ekonomiya natin, yan lang maibigay natin. Kasi kung baski na bigyan kayo ng sobra-sobrang pera,
yung pera mabibili ninyo, mauubos yan. Kung ganon kakapal, kasi ganon kamahal. Yung binibili mo, ganon tama lang sa bibiliin mo. Kasi nagkataas yung presyo eh. Yung huwag ninyo sabihin na pera na kalamang. Hindi, nagtabla yan, ganon palagi yan. Hindi pwede yung Carne Norte, bababa lang, tapos sa taas yung pera mo na bibili. Ang Carne Norte, habol yan pati sardinas. Ganon ang laro dyan. Kaya kunin mo yung pera, gastusin ninyo, huwag kayong mahiya, huwag kayong tao na mag-guilty. Hindi karapat-dapat, pera ninyo yan. Walang tao dito sa Pilipinas na gago nagbibigay ng pera sa sarili. Pera, ayuda, huwag ninyong, huwag kayong magkaroutang na loob. Pera ninyo yan. Nilalaro lang tayo. Tanggapin ninyo yan, pera ninyo. Sabihin ninyo, dagdagan pa ninyo. Kasi yung pagod namin pagka Pilipino, kulang ito. Ika'y nagtatrabaho, laborer ka, nagkukontribute ka sa ekonomiya ng Davao, mga building, someday yung ginamasa mo ng simento, maging building yan. You improve the economy kasi yung mga building yan may mga kwarto-kwarto. So marami magpasok na kailangan ng mga kwarto-kwarto, negosyo. Magtayo sila ng mga building ito, kailangan nila ng mga... Ganoon ang ano niyan. Ibig sabihin, walang libre dito sa buhay na ito. Pinaghirapan mo yan. Inyo yan. Tanggapin ninyo, inyo yan. Huwag kayong pasalamat. Yan ang mensahe ko para sa Pilipino. Sa mga kaigsunan akong Pilipino, mga kapatid ko, sa lahat na, sa buong bayan ng Pilipinas, Pasko ngayon, somehow, as your former president and a leader of the community, I have to give my yearly marinig mo lang ninyo yung ano ko sa what's in my heart. Ang ano ko lang is na sana maawa ang Diyos at yung ekonomiya natin ay hindi bababa, medyo umaakyat for us to have the opportunity for lahat na gainful employment for everybody and enough money circulation to help others to maintain a little enterprise or business and makahanap buhay ng mga sariling kanilang mga negosyo at maliit na whatever is there. Basta something that is gainfully employed para makatulong sa buhay. So in the spirit of Christmas, I am giving this message with the hope that everybody is comfortable now, at least a little bit. Mas improvements of yesterday at sana magpatuloy ang law and order na ngayon. Hindi masyado magulo ang bayan natin at yung peace in the community at the very least will be maintained. So allow me to greet everybody, every Filipino, to greet you Merry Christmas and a Happy New Year. At sana itong susunod na taon ay would be better
than what we have previously in the last year sa buhay natin. Hinihingi natin yan sa Diyos. Sana marinig naman tayo yung pleadings natin for peace and security for our country, and the prayer, the pleadings that the business sector will improve and everybody, I said, gainfully employed in the year that would come ahead of us. With that, it's my fervent hope that you will have a good year sa ating buhay sa Pilipino natin. Again, Merry Christmas and a Happy New Year to all of you. Ngayon po mga kabalitaan, narinig niyo na ho si Tatay Digong Duterte sa kanyang mga plano ho kung siya ay makakabalik sa pwesto bilang mayor diyan sa Davao City, ay magdadagdag ho siya ng trabaho sa mga nasa traffic section or department dahil hindi ho siya kampante sa kanilang traffic lights, dahil ayaw ho ni Tatay Digong Duterte na magkabuhol sa traffic yung Davao City mga kabalitaan. Dito ay magandang balita ho, kaya kayo dyan sa Davao City, alam niyo na ho kung paano ho at gaano ho ka-dedikado itong ating dating Pangulo at naging mayor na rin sa inyong lugar sa mahaba-habang panahon. Dapat ibalik niyo ho siya dahil mas lalo pa pong uunlad yung Davao City mga kabalitaan. Kasama na rin ho yung kanyang anak na tumatakbo rin bilang vice mayor dyan sa Davao, si Baste Duterte, si Pulong Duterte sa Kongreso at VP Sara, at sa darating na 2028 kung ito ay tatakbo, well, suportahan ho natin mga kabalitaan. At yun nga po, nagsalita na rin po si Congressman Pulong Duterte na diyan sa quadruple committee na kailangan dapat hindi maging unbiased, no? I mean, hindi maging bias investigation kasi nga parang kitang-kita naman natin na ang lahat na ito ay politically motivated mga kabalitaan. Gaya na rin ho ni Senador Robin Padilla, ay siya po'y nagpalabas ng kanyang sama ng loob dahil nga po ay kinasuhan ng Kongreso itong si PRRD, Senator Bato de la Rosa, parang kasama na rin si Bongo, kung saan ay una, ginagawa lamang nila for in aid of legislation, but ngayon ay in aid of persecution at kakasuhan pa talaga mga kabalitaan. Tingnan niyo po yung mga kukuti ng mga nimal na yan, no? Yung mga buhaya dyan sa Kongreso. Alam niyo na ho kung ano hong gagawin natin yung pagre-resback ko nating mga naniniwala at sumusuporta ho sa kakayahan at maliban sa kakayahan at sumusuporta rin ho tayo sa kanilang kapakanan dahil nga po ay inaapakan na ho, inaabuso, binabastos, hindi na ho ginalang ng mga nasa mayabang kapulungan. Kaya sa darating na 2025 midterm elections, so tayo na po ang huhusga sa kanila at alam niyo na kung anong gagawin niyo po. Kaya sa video ito, kung kayo po ay nagustuhan niyo po itong video, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin niyo rin po ang notification bell, i-share, like at mag-comment, no? Para ho tayong lahat ay malaman natin kung ano mga kaganapan sa ating lipunan. At huwag niyo pong i-skip yung ating mga ads kung makikita niyo po diyan dahil yan po ay malaking tulong na rin sa inyong lingkod. Kaya ako po ay magpapasalamat sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, OFW, saan mang lupalop ng ating mundo na may mga Pilipino. Matsalam ho sa ating lahat. At papasalamatan din natin yung ating mga
pinagkakatiwalaang leaders, si Tatay Digong, Sara Duterte, at yung mga senadors at yung mga senatorial slate ho ng PDP Laban. Dahil hindi ho sila bumitiw sa kahit ano pang mga mangyayari, lalo na ho sa panahon ngayon. At nabanggit rin ho pala dito ni Tatay Digong pala na yung diskarte ng mga Kongreso, yung mga nasa mayabang kapulungan, yung mga kongresista, ay klaro ho, ninakaw ho nila yung pera at ginagamit ho, pera-pera kumbaga yung labanan ngayon para sila ay makakuha ng boto. Ito po ay nasabi ni PRRD. Ginamit ho nila sa pamamagitan ho ng ayuda mga kabalitaan. Kaya adios amigos, amigas. Tayo magbabalik ilang mga oras. Matsalam again sa inyong lahat. To God be the glory. Mama. Chip chip. Peace out.